Dito sa Genesis 37 verse 1, ito yung lahi ni Jacob, ang kanyang anak, na papalit sa kanya na si Jose, at kung paano nangyari ang mga panaginip ni Jose na naging totoo ang lahat. Basahin muna natin para malaman natin ang buong story. At tumahan si Jacob sa lupaing pinangibahang lupain ng kanyang ama, sa lupain ng Kanaan. Ito ang lahi, verse 2, ito ang lahi ni Jacob, si Jose, na may 17 taon, ay nagpapastol ng kawan na kasama ng kanyang mga kapatid, at siya'y batang kasamahan ng mga anak ni Bilha at ng mga anak ni Selfa na mga asawa ng kanyang ama. At ibinalita ni Jose sa kanilang ama ang kasamaan nila. Minamahal nga ni Israel si Jose ng higit kaysa lahat niyang anak. Itong si Israel, ito na yung si Jacob. Ang pinangalan ng Diyos sa kanya ay Israel, sapagkat siya'y ang anak ng kanyang katandaan, at siya'y ginawa ng isang tunika na may sari-saring kulay. Si Jose ay pinagawan niya ng magandang damit, dahil itong si Jose ay pinakamamahal ni Jacob sa lahat niyang mga anak. Verse 4, at nakita ng kanyang mga kapatid na siya'y minamahal ng kanilang ama ng higit kaysa lahat niyang kapatid, at siya'y kinapuutan at hindi nila mapagsalitaan siya ng payapa. Verse 5, at nanaginip si Jose ng isang panaginip, at isinaysay sa kanyang mga kapatid, at lalo nilang kinapuutan siya. Verse 6, at sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo ipinamamanhi ko sa inyo itong panaginip na aking napanaginip. 7, sapagkat narito tayo nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid, at narito na tumindig ang aking bigkis, at tumawid din naman, at narito ang inyong mga bigkis ay napasapalibot at yumukod sa aking bigkis. Verse 8, at sa kanya'y sinabi ng kanyang mga kapatid, maghahari ka ba sa amin? Papanginoon ka sa amin? At lalo pa siyang kinapuutan nila dahil sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga salita. Verse 9, at siya'y nanaginip pa ng ibang panaginip, at isinaysay sa kanyang mga kapatid, at sinabi, narito ako'y nanaginip pa ng isang panaginip, at narito na ang araw at ang buwan at ang 11 bituin ay yumukod sa akin. Verse 10, at kanyang isinaysay sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid, at sinaway siya ng kanyang ama, at sa kanya'y sinabi, anong panaginip itong iyong napanaginip? Tunay bang ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo? Sa 11, at ang kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya, datapot iningatan ng kanyang ama ang salita sa pag-iisip. Verse 12, at yumaon ang kanyang mga kapatid upang magpastol ng kawan ng kanilang ama sa Sichem. Sa 13, at sinabi ni Israel kay Jose, di ba nagpapastol ng kawan sa Sichem ang iyong mga kapatid? Halika at uutusan kita sa kanila. At sinabi niya sa kanya, narito ako. 14, at sinabi sa kanya, yumaon ka, tingnan mo kung mabuti ang lagay ng iyong mga kapatid, at kung mabuti ang lagay ng kawan, at balitaan mo ako. Gayon sinugo siya mula sa libis ng Hebron, at siya'y naparoon sa Sichem. At 15, at nasumpungan siya ng isang tao, at narito na siya'y naggagala sa parang, at siya'y tinanong ng taong yaon na sinasabi, anong hinahanap mo?
16, at kanyang sinabi, hinanap ko ang aking mga kapatid, ipinamanik ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung saan sila nagpapastol. 17, at sinabi ng tao, nagsialis na sila sapagkat narinig kong kanilang sinabi, tayo na sa Dutan, at sinundan ni Jose ang kanyang mga kapatid at nasumpungan niya sila sa Dutan. Sa 18, at kanilang natanawan siya sa malayo, at bago nakalapit sa kanila ay nagbanta sila laban sa kanya na siya'y patayin. Napapatayin nila si Jose. Sa 19, at nangasangusapan narito dumarating itong mapanaginipin, na malayo pa si Jose. Nakikita na nila at sabi nila ay narito na yung mapanaginipin at siya'y ating papatayin. Sa 20, halik kayo, ngayon siya'y ating papatayin at siya'y ating itapon sa isa sa mga balon, at ating sasabihin sinakmal siya ng isang masamang hayop, at ating makikita kung anong mangyari sa kanyang mga panaginip. Na ihulog daw nila sa balon, tapos patayin nila si Jose, at sasabihin nila na sinakmal siya ng masamang hayop doon sa kanilang ama, para hindi sila mapagalitan ng kanilang ama. Sa 21, at narinig ni Ruben at iniligtas siya sa kanilang kamay, at sinabi, huwag nating kitlin ang kanyang buhay. Sa 22, at sinabi ni Ruben sa kanila, huwag kayong magbubo ng dugo, itapon ninyo sa balong ito na nasa ilang, datapot huwag ninyong pagbuhatan ng kamay upang iligtas sa kanilang kamay ng mapabalik sa kanyang ama. Sa 23, at nangyari nang dumating si Jose sa kanyang mga kapatid, na hinubdan siya ng kanyang tunika, ng tunikang may sari-saring kulay na kanyang suot. Sa 24, at kanilang sinunggaban at kanilang itinapon sa balon, at ang balon ay tuyo, walang tubig. Sa 25, at nagsiupo upang kumain ng tinapay, at kanilang itiningin ang kanilang mga mata, at tumingin sila, at narito ang isang pulutong ng mga Ismaelita na sipanggaling sa Gilead, 10 ng kanilang mga kamilyo, at may dalang mga pabango at mga balsamo at mga mera na kanilang dadalhin sa Ehipto. Sa 26, at sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, anong ating mapakinabang kung ating patayin ang ating kapatid at ilihim ang kanyang dugo? Sa 27, hali kayo at atin siyang ipagbili sa mga Ismaelita, at huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay, sapagkat siya ating kapatid, atin din laman at atin dininig siya ng kanyang mga kapatid. Sabi nila ni Huda na ipagbili na lang natin siya, ibenta natin siya sa mga Ismaelita dahil siya ay ating kapatid. Sa 28, at nagsisipagdaan ang mga ngalakal ng mga Medianita, at kanilang isinampa si Jose sa balon, at ipinagbili nila si Jose sa mga Ismaelita ng 20 putol na pilak, 20 piraso, at dinala si Jose sa Ehipto. Sa 29, at nagbalik si Ruben sa balon, at narito na si Jose ay wala sa balon, at kanyang hinapak ang kanyang mga suot. Sa 30, at siya nagbalik sa kanyang mga kapatid, at kanyang sinabi, wala ang bata, at ako, saan ako paroroon? At 31, at kanilang kinuha ang tunika ni Jose, at sila'y pumatay ng isang lalaking kambing, at kanilang inilubog ang tunika sa dugo. Nagiyaw sila ng isang kambing, at ang damit ni Jose ay sinausaw nila doon sa dugo para dalhin nila doon sa kanilang ama na si Jacob, para sabihin nila na pinatay siya ng hayop, nilapa siya ng hayop. Sa 32, at kanilang ipinadala ang tunikang may
sari-saring kulay at dinala sa kanilang ama at kanilang sinabi, ito'y aming nasumpungan. Kilalanin mo ngayon kung tunika ng iyong anak o hindi. Sa 33, at kanyang kinilala at sinabi siya ngang tunika ng aking anak, sinakmal siya ng isang masamang hayop. Si Jose ay walang pagsalang nilapa. Sa 34, at hinapak ni Jacob ang kanyang mga suot at kanyang nilagyan ng magaspang na damit ang kanyang mga balakang at tinangisang maraming araw ang kanyang anak. At nagsitindig ang lahat niyang mga anak na lalaki at babae upang siya'y aliwin. Datapwat tumanggi siyang ang maaliw at kanyang sinabi, sapagkat lulusong akong tumatangis sa aking anak hanggang sa Sheol, at tinangisan siya ng kanyang ama. Sa 36, at ipinagbili siya ng mga Midianita sa Ehipto kay Potiphar, puno ni Paraon na kapitan ng bantay. Ituloy natin dito sa 39 verse 1 kung ano nangyari kay Jose. Sa verse 1, at ibinaba si Jose sa Ehipto at binili siya ni Potiphar, puno ni Paraon na kapitan ng bantay na lalaking taga-Ehipto, sa kamay ng mga Ismaelita na nagdala sa kanya roon. Verse 2, at ang Panginoon ay sumakay Jose at naging lalaking mapalad at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto. Si Jose daw ay sinumahan ng ating Panginoong Diyos sa Ehipto. Verse 3, at nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpala ng Panginoon sa kanyang kamay. Verse 4, at nakasumpong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin at pinaglingkuran niya siya at sa kanya'y ipinamahala niya ang bahay at ang lahat niyang tinatangkilik ay isinakanyang kamay. Verse 5, at nangyari na mula sa panahon na siya'y pamahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng mga taga-Ehiptong yaon dahil kay Jose. At ang pagpapala ng Panginoon ay sumalahat ng kanyang tinatangkilik sa bahay at sa parang. Verse 6, at kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose at hindi siya nakikialam ng anumang kanya liban sa tinapay na kanyang kinakain, at si Jose ay may magandang pagmumukha at kahali-halina. Verse 7, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, sipingan mo ako. Verse 8, datapwat siya tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, narito ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa bahay na nasa bahay, at lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinamahala sa aking kamay. Walang sinuman dakila kaysa akin sa bahay na ito, walang ipinagkait sa aking anumang bagay kung di ikaw lamang. Sapagkat ikaw ay kanyang asawa, paano ngang aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Verse 10, at nangyari na nakikiusap man siya kay Jose araw-araw ay hindi nakikinig sa kanya na siya'y sipingan o pakisamahan. 11, at nangyari ng panahong ito na siya'y pumasok sa bahay upang gawin niya ang kanyang gawain, at wala sinuman sa mga tao sa bahay doon sa loob, at siya'y pinigilan niya sa kanyang suot na sinasabi, sipingan mo ako, at iniwan niya ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas at lumabas. At nangyari na pagkakita na niyang iniwan ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas sa labas, na siya'y tumawag ng mga tao sa kanyang bahay at sinalita sa kanila na sinasabi, tingnan ninyo na dinalhan niya tayo ng isang Hebreo upang tayo tuyain. Pinasok niya ako upang ako'y sipingan at ako'y naghihiyaw ng malakas. Verse 15,
At nangyari nang marinig niyang ako'y nagtaas ng tinig at naghihiyaw na iniwan ang kanyang suot sa aking siping at tumakas at lumabas. 16 At kanyang iningatan ang suot niya sa kanyang siping hanggang sa umuwi ang kanyang Panginoon sa kanyang bahay. 17 At sinalita niya sa kanya ng ayon sa mga salitang ito na sinasabi, pinasok ako ng aliping Hebreo na iyong dinala sa atin upang tuyain ako. 18 At nangyari na sapagkat nagtaas ako ng aking tinig at ako'y naghihiyaw ay kanyang iniwan ang suot niya sa aking siping at tumakas sa labas. At nangyari na pagkarinig ng kanyang Panginoon ng mga salita na sinalita sa kanya na kanyang asawa na sinasabi, ganitong paraan ang ginawa sa akin ng iyong alipin, ay naggalab ang kanyang galit. Sa 20 At dinala ng kanyang Panginoon si Jose at inilagay sa bilangguan sa dakong pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari. At siya'y natira roon sa bilangguan na pinakulong si Jose ng hari ng asawa. Datapwat ang Panginoon sa 21 ay sumakay Jose at iginawad sa kanya ang awa at pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala sa bilangguan. Sa 22 At ipinamahala ng katiwala sa bilangguan sa mga kamay ni Jose ang lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan, at ang lahat ng ginagawa roon ay siya ang gumagawa. Hindi tinitingnan ng katiwala sa 23 ng bilangguan ang anumang bagay na nasa kanyang kamay, sapagkat ang Panginoon ay sumaha kay Jose at ang kanyang ginagawa ay pinagpala ng Panginoon. Sa 40 verse 1, at nangyari na pagkatapos ng mga bagay na ito, na ang katiwala ng Saro ng hari sa Ehipto at ang kanyang magtitinapay ay nangagkasala laban sa kanilang Panginoon na hari sa Ehipto. Verse 2, at naginit si Paraon laban sa kanyang dalawang tagapamahala sa puno ng mga katiwala ng Saro at sa puno ng mga magtitinapay. Verse 3, at pinagpipiit sa bilangguan sa bahay ng kapitan ng bantay sa bilangguang kinabibilangguan ni Jose. Verse 4, at ibinigay ng kapitan ng bantay kay Jose ang pamahala sa kanila at pinaglingkuran niya sila at sila'y natirang kaunting panahon sa bilangguan. Verse 5, at ang katiwala ang magtitinapay ng hari sa Ehipto na nangabibilanggo sa bilangguan ay kapwa na naginip ng kanyang panaginip sa isang gabi, na bawat isa ayon sa paliwanag ng kanyang panaginip. Verse 6, at pinaroonan sila ni Jose sa kinaumagahan at sila'y tiningnan at narito sila'y mapanglaw. Verse 7, at kanyang tinanong ang mga tagapamahala ni Paraon na mga kasama niya sa bilangguan sa bahay ng kanyang Panginoon na sinasabi, bakit kayo'y mapanglaw ngayon? Verse 8, at kanilang sinabi sa kanya, kami ay nanaginip ng mga panaginip at walang sinumang makapagpaliwanag. At sinabi sa kanila ni Jose, hindi ba ukol sa Diyos ang mga paliwanag? Isinasamo ko sa inyo na inyong saysayin sa akin. Verse 9, at sinaysay ng puno ng mga katiwala ng Saro kay Jose ang kanyang panaginip at nagsabi sa kanya, sa aking panaginip narito ang isang puno ng ubas ay nasa harap ko. Verse 10, at sa puno ng ubas ay may 3 sanga at iyaoy pawang sumupling na namulaklak at ang mga buwig niyaon ay nagtaglay ng mga ubas na hinog. Sa 11, at ang Saro ni Paraon ay nasa aking kamay at kumuha ako ng mga ubas at aking pinagpipiga sa Saro ni Paraon at ibinigay ko ang Saro sa kamay ni Paraon. Sa 12, at sinabi ni Jose sa kanya, ito ang kapaliwanagan niyaon, ang 3 sanga ay 3 araw
Sa 13, sa loob ng 3 araw ay tinitindig ni Paraon ang iyong ulo at isasauli ka sa iyong katungkulan at ibibigay mo ang saro ni Paraon sa kanyang kamay na gaya ng karaniwang ginagawa mong dati nang ikaw ay kanyang katiwala. Sa 14, datapwat alalahanin mo ako kung ikaw ay mapabuti na at isinasamo ko sa iyo na pagpakitaan mo ako ng kagandang loob sa pagbanggitin mo ako kay Paraon at ako'y alisin mo sa bahay na ito. Sa 15, sapagkat ako'y tunay na ninakaw sa lupain ng mga Hebreo at dito naman ay wala akong ginawang anuman upang ako'y ilagay nila sa bilangguan. Sa verse 16, nang makita ng puno ng mga magtitinapay na mabuti ang kapalinawagan ay nagsabi kay Jose, ako'y nanaginip din at narito 3 bakol na ng tinapay na mabuti ay nasa ibabaw ng aking ulo. 17, at sa kaibabawan ng bakol ay mayroon ng lahat na sari-saring pagkaing niluto para kay Paraon at kinain ng mga ibon sa bakol na nasa ibabaw ng aking ulo. Sa 18, at si Jose ay sumagot at nagsabi, ito ang kapaliwanagan niyaon. Ang 3 bakol ay 3 araw. Sa 19, sa loob ng 3 pang-araw ay itinaas ni Paraon ang iyong ulo at ibibitin ka sa isang punong kahoy at kakanin ng mga ibon ang iyong laman. Sa 20, at nangyari ng 3 araw na siyang kapanganakan kay Paraon na gumagawa siya ng isang piging sa lahat ng kanyang lingkod at titindig niya ang ulo ng puno ng mga katiwala ng saro at ang ulo ng puno ng mga magtitinapay at ibinalik niya ang puno ng mga katiwala ng saro sa kanyang pagkatiwala ng saro at ibinigay niya ang saro sa kamay ni Paraon. Sa 22, datapwat ang puno ng mga magtitinapay ay ibinitin sa isang puno ng kahoy gaya ng ipinaliwanag sa kanila ni Jose. Gayon may hindi naalala si Jose ng puno ng mga katiwala ng saro kundi nalimutan siya. Lahat ng paliwanag ni Jose ay nangyari. Yung trabaho ng saro na sa magsiserve siya ng alak sa kay Paraon ay ibinalik siya. Nangyari din sa 3 araw na ibinalik siya ng hari sa kanyang trabaho, ngunit yung magtitinapay ay nangyari din na ibinitin siya sa kahoy at kinain ng ibon ang kanyang laman. Nangyari lahat ang mga panaginip nila at ang paliwanag ni Jose.